Mga kababayan, mga OFW sa abroad, mga estudyante, mga kabataan na pagod na sa fake news at twisted facts. Kapapasok lang ha, fresh from the headlines. Senador Rodante Marcoleta delivers a powerful restback kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at kasama na rin dyan si DPWH Secretary Vince Dizon na napahiya sa netizen dahil bulok talaga ang paliwanag nila. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang nagbanta si Senador Marcoleta ng treason case at bakit mukhang natitinag na ang kampo ni Carpio? Sa ilang mga minuto, breakdown natin to step by step. Walang bias, puro facts with a little wit para di kayo mabore. Buckle up dahil this is the truth bomb na kailangan nating marinig para sa bayan. Una, let's go back to the basics. Ang West Philippine Sea, itong ating karagatan sa west part ng South China Sea na pinagtatalunan ng China. Noong 2016, panalo tayo sa arbitral tribunal. Invalid ang 9-line nila, pero bakit ngayon may debate pa rin? Enter Senador Rodante Marcoleta. Sa Senate hearings, tinanong niya ang totoong legal status. Sabi niya, legally sa ilalim ng UNCLOS at ating batas, may certain limits. Hindi porket tawag nating West Philippine Sea, automatic na buong area, yan ay ating teritoryo na pwedeng i-control 100%. May easy may continental shelf, pero hindi lahat ay internal waters. Tapos si Carpio, ang architect ng 2016 victory natin, sumagot, there is legally a West Philippine Sea. Challenge accepted daw for debate. Pero wait, si Marcoleta ba talaga ang mali o si Carpio ang may tinatago? Ngayon ang pinakamainit, ang Magallona versus Ermita case noong 2011. Si Carpio ang ponente. Sa desisyon na yan, invalidate ang RA 9522, ang baseline law. Pero bakit sinabi ni Senador Marcoleta na ipinagbigay ni Carpio ang ating teritoryo? Here's the intellectual breakdown. Sa dating baselines, RA 9522, ang ilang bahagi ng karagatan natin ay itinuring na internal waters, full sovereignty, pwede nating i-regulate lahat. Pero under RA 9522, align sa UNCLOS, ginawang archipelagic waters, meaning innocent passage allowed sa foreign vessels. Resulta, mas malaking EEZ pero nawala ang absolute control sa ilang areas. So, tama ba si Marcoleta na reduce ang ating claim? Oo, sa isang sense, mas pragmatic pero may trade-off. Si Carpio daw ang nag-lead niyan. Kaya sinabi ni Senador Marcoleta, possible treason. Though Carpio counters treason only in wartime, witty comeback pero di naman niya iwasan ang core issue. Mga kabataan, imagine ninyo kung lawyer ka, would you trade sovereignty for bigger EEZ or fight for full control? Si Marcoleta chooses the latter, brave stance. At bakit kasama si Secretary Dizon? Sa recent Senate probes on infrastructure, flood control scandals na dati ring binatikos ni Carpio, napahiya rin siya sa netizen dahil sa weak explanations on projects. Parang pattern mga big names na dating heroes like Carpio sa WPS, pero pag sinuri, may flaws. Si Marcoleta, consistent siya, walang takot magtanong kahit sa malalakas. Senator Marcoleta is not backing down. He challenged Carpio to a public debate hosted by Philippine Bar Association pa. Carpio accepted, pero si Marcoleta wants broader scope, not just is there WPS, kundi full sovereignty, baselines, at bakit hindi natin i-push ang full claim. Si Carpio witty fact tayo. Si Carpio, master of law, pero si Marcoleta, master of asking the hard questions na ayaw sagutin ng iba. Para sa mga OFW dyan, imagine ninyo your kids' future. Mas malakas na Pilipinas ba ang gusto ninyo? O compromise dahil sa international law na minsan ay laban sa atin? O post muna tayo. Comment down below sino sa tingin ninyo ang tama? Marcoleta o Carpio? Bakit? At bakit feeling nyo bulok ang paliwanag ni Carpio? Sa mga kabataan, this is your politics, hindi lang memes. This is about our seas, our fishermen, our future. Tayo informed citizens. Informed citizens. Nabubulol tayo, no? UNCLOS Art 47-50, archipelagic
state rules. RA 9522 complies pero Marcoleta points out, bakit hindi natin i-challenge ulit kung may loopholes? Si Carpio says it's settled pero debate is healthy kaya suporta kay Marcoleta. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, mga kababayan, fast forward tayo sa pinakabagong balita ngayong February 2026 kasi hot off the press. Si Senador Marcoleta hindi lang basta nag-rest back, binigyan pa ng katotohanan ang lahat. Noong February 11, sinabi niya na walang WPS sa legal sense na iniisip ng marami. At challenge si Carpio Si Carpio tinanggap agad pero limited topics lang daw. Is there legally a West Philippine Sea? At if there is, what are its limits? Pero si Marcoleta hindi niya tinanggap yung limit. Sabi niya, walang boundaries, dapat full discussions. Baselines Law 2011, Magallona decision. Bakit ipinagbigay ang ating internal waters para sa bigger EEZ? At bakit hindi natin i-push ang full sovereignty sa Kalayaan Island Group? Brilliant move kasi kung limited lang sa dalawang tanong ni Carpio, parang siya ang nagsiset ng rules para iwasan ang mahihirap na sagot. Tapos, ang Philippine Bar Association offered to host neutral venue, professional moderators, open to media. Si Carpio accepted agad. Si Marcoleta, welcome, pero with conditions, no preset limits. Broad topics at dapat patas. Yan ang tunay na tapang, hindi natatakot sa open battlefield. At ang pinaka-classic, si Carpio clap back sa treason threat. Sabi niya, treason can't be committed during peacetime. Every freshman law students knows that. Witty daw. Pero defensive kasi si Marcoleta sa latest statement niya, February 17 update, sinabi na, no need to file a case, guilty ka na. I pronounce you guilty of treason. Boom, no? Hindi na kailangan ng korte dahil sa publiko na nakita ang surrender ng ating karagatan noong 2011 na desisyon mo. Wow, Okay. Treason nga under Article 114 RPC requires wartime. Pero ang point ni Marcoleta ay symbolic betrayal of sovereignty. Parang sinasabi, hindi mo kailangan maghintay ng gyera para maging traidor. Pag binenta mo ang bayan sa compromise, guilty ka na sa mata ng history. At netizens, sumagre sa dami maraming comments. Bulok ang paliwanag ni Carpio. Puro technicality, walang puso para sa bayan. Yan yung mga comments mo Mga kabataan dyan, imagine ninyo si Carpio, master of law books, pero si Marcoleta, master of asking. Bakit tayo magko-compromise sa soberenya natin? Para saan ang 2016 arbitral win kung babawiin natin sa baselines? At bakit nga ba kasama si Secretary Vince Dizon sa title? Kasi pattern ito. Sa recent Senate Blue Ribbon Probes, early 2026, si Carpio mismo binatikos ang flood control project. Sabi niya, biggest corruption scandal in history. 450 billion pesos insertion sa DPWH budget. Only 29 billion vetoed. Si Dizon as secretary napahiya sa netizen dahil weak explanation sa anomalous projects. Bulok ang paliwanag parang echo ni Carpio's defenses. Si Marcoleta, consistent siya sa pagtatanong ng accountability sa WPS man o infra scams. Walang kinikilingan, laging para sa bayan. Kaya nung nag-rest back siya kay Carpio, ramdam ng publiko. Ito ang tunay na leader na hindi natatakot mag-expose ng flaws sa old narratives. Okay. Quick poll tayo. Sino ang panalo sa upcoming debate? Marcoleta's broad truth-seeking o Carpio's limited legal technicalities? Comment down below with hashtag Marcoleta rest back. At kung OFW ka dyan sa abroad, share mo ito sa mga Pinoy groups kasi ito ang future ng ating mga anak. Malakas na Pilipinas o compromise seas?
Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa huli, ang resback ni Senador Marcoleta kay Carpio ay hindi lang personal. Ito ay para sa ating lahat. Exposes ang bulok na paliwanag. Defense ang buong soberenya. Panoorin ulit i-share, mag-subscribe at maging bahagi ng movement para sa totoong bayan muna. God bless the Philippines. Hindi tayo susuko. Mabuhay po ang Pilipinas.